kung handa ka nang gawin ng lahat para sa taong pinili ng puso mo. Huwag kang matakot at maging matapang ka. Kasi hindi laging masaya lang kapag nagmahal tayo. At dapat malawak yung pangunawa mo upang maunawaan mo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal dito sa mundo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa mga oras na to, hindi ko alam kung saan kami patungo. Kinakabahan nga ako eh. Kasi di ko alam kung saan nila ako dadalahin. Basta ang sabi ng bodyguard ko, masaya daw doon at mag-i-enjoy daw talaga ako. Hindi ko alam kung tama ang iniisip ko. Pero huwag naman sana mangyari ang nasa isipan ko ngayon. Kasi para lang ako kay Benji. At walang ibang pwedeng gumalaw sa akin. Gagi, ano ba itong naiisip ko? Pero di naman siguro ganun ang mangyayari. Di naman siguro ako mapapahamak sa pupuntahan namin. Bahala na talaga. Kaya naman, habang nasa sasakyan ako, nakatingin lang ako sa dinadaanan namin. Nasa kabundukan na nga kami at eto. Pumasok kami sa isang malaking farm na maraming baka. Oh, nandito na tayo. Tara na. Kaya ito, bumaba na ako ng sasakyan. At nakasunod lang ako sa papa ni Benji at kay kuya. At nagsimula na kami mag-ikot-ikot sa buong paligid. At habang naglalakad, napapakinggan ko ang pinag-uusapan nila. Gagi. Asyendero pala ang papa ni Benji. At lahat ng nakikita ko dito ngayon siya ang may-ari. Ibig sabihin, napakayaman ng papa ni Benji. At aba, may tila ba isang malaking bahay na pinapagawa dito? Pero, sinong titira sa bahay na to? Bata, kapag nagkabalikan na kayo ng anak ko, dito na lang kayo tumira pagkatapos nyo mag-aaral. Alo, grabe naman yun. Nagulat tuloy ako sa sinabi ng papa ni Benji. Sige po. Uwi ka ako naman. Kasi di ko alam kung anong siyasagot ko. At eto, patuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa parang isang warehouse at pagpasok namin. Aba, naligo muna kami bago tuluyang makapasok sa loob. Grabe talaga. Kailangan daw munang maligo para daw walang makapasok na contamination galing sa labas. Kaya ito, ang fresh ko na. Pati nga suot naming damit pinalitan din. Val, handa ka na ba? Tito, para saan po? Halika dito, Val. Magpapalabas tayo ng gatas ng baka. Ay, gagi. Akala ko kung anong papalabasin. Kaya ito, sumunod lang ako sa papa ni Benji. At ito, mula sa isang malaking baka, pinaupo ako ni Tito sa tabi niya at eto na. Magpapalabas na kami ng gatas. Val, madali lang to. Hahawakan mo lang. Tapos,
pabataas na medyo mahigpit. Parang nagja-jacks lang, ganun lang. At eto, pinakita mo na sa akin ng papa ni Benji kung paano ang gagawin at aba. Tama nga siya. Parang nagja-jacks lang kaya ito. Sinubukan ko na. Val, galingan mo. Wika ng papa ni Benji. Kaya naman ito na. Gagalingan ko talaga kasi ayoko mapahiya. At dahil madali ako matuto, aba, walang kahirap-hirap. Marunong na ako kaagad magpalabas ng gatas ng baka. Tama ang papa ni Benji. Para ka lang talaga nagja-jacks. At matapos yun, naglibot-libot pa kami sa loob. Nalilibang talaga ako. Di ko na nga namalayan ng oras at tsaka mabait pala ang papa ni Benji. Parang tropa lang talaga. Bata pa kasi. Dito na nga din kami nagtanghalian. At bago kami umuwi, nakilala ko din dito ang papa ni Arturo. Napakaliit talaga ng mundo. Kaya naman nung umuwi na kami, grabe. Napagod talaga ako. Diretso higa lang ako sa kama ni Benji. At nang ipikit ko ang mga mata ko, nakatulog na ako kaagad dahil sa sobrang pagod. Parang gusto ko munang manatili dito. Gusto kong makilala pa ng lubos ang papa ni Benji. At kapag magaan na ang loob niya sa akin, sa kanya na ako hingi ng tulong upang muling maging akin ang anak niya. Hindi talaga ako nalabas ng bahay. Kasi naman, baka naghihintay lang sa labas si Val. Gusto ko na tuloy umuwi. Arturo, saan ka galing? Bakit parang nalugi ka? Wala daw si Val sa kanila. Nagbabakasyon daw sa malayo. Ay naku, ang boring tuloy dito. Wala na akong makakasama sa paggagala. Ganun ba? Buti naman at wala na siya. Tara sa labas. Mamasyal tayo sa dalampasigan. Sige Benji, tara dun. At nakakainip dito sa bahay. Buti na lang talaga at nasa malayo na si Val. Siguradong di masisira ang araw ko. Kaya ito, masayang maglalakad ngayon dito sa dalampasigan. Benji, bakit may dala kang sako? Anong gagawin mo? Arturo, malay mo. At nagtatago lang dito si Val. At kapag nakita ko siya, ilalagay ko siya sa sako at itatapon ko sa dagat. Ay, nako Benji. Kunwari ka pang galit pero mahal mo pa din naman hanggang ngayon. Naku, kapag naagawan ka pa niyan ng iba, bahala ka. Arturo, kanino ko ba talaga kampi? Sa akin o kay Val? Benji, siyempre sa'yo. Oh, teka, ano yun? At ito, agad na nagtungo si Arturo doon sa tinutukoy niya. Tapos parang may pinulot siya. At pagbalik niya, hala, yung bote na may sulat pa lang napulot niya. Benji, may bote oh, at may sulat sa loob. Kanino kaya galing to? At kung para kanino ang sulat na to? Arturo, nabasa ko na yung nasa loob niyan. Iwanan mo na yan. Ibalik mo na sa pinagkunan mo. Ganun ba, Benji? Pero iuwi ko na lang, remembrance ko sa lugar na to. Okay. Ikaw ang bahala, Arturo.
Tsaka, hawakan mo nga tong sako. Bakit, Benji? Ano bang gagawin mo? Isusulat ko kasi yung pangalan ni Val dito sa buhangin. Alo? Bakit naman, Benji? Arturo, ganun daw kasi yun. Kapag sinulat mo sa buhangin ang pangalan ng taong nais mo nang makalimutan at kasabay sa pag-alon ng tubig, kasabay din na mabubura sa buhay mo ang pangalan ng taong minsang minahal mo. Kaya ito, sinulat ko na yung pangalan ni Valentino. Buong pangalan niyang nilagay ko at mula sa paghampas ng mga alon, unti-unting napawi ang pangalang sinulat ko. At sana, makalimot na din ang puso ko. Benji, kumusta? Masaya ka na ba? Oo, masaya na ako. Parang gusto ko na umuwi kay Papa. Ikaw ang bahala, Benji. At kung yan ang makakabuti para makalimot ka na sa nakaraan mo, di sige. Umuwi na tayo. Kaya ito, pupunuin ko na muna ng madaming kabibe itong sako na dala ko. At bukas ng madaling araw, alis na ako sa lugar na to. At sana, di na muling magtagpo ang mga landas namin ni Val. Kasi kung pagtatagpuin man kami, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Basta, uuwi na ako at kakalimutan ko na siya. At sana hindi ko na siya makita pa para tuluyan na ako maging malaya. Kasi sa totoo lang, nung makita ko siya dito, tila ba mahal ko pa din si Val? Tila ba siya pa din ang bulong ng puso ko?